At so yun mga boss, so yan, welcome back sa ating channel muli, July Ems. At para sa episode natin for today, mag-share naman tayo kung paano mag-tiles, especially kung paano mag-layout sa mga hindi eskwaladong bahay. So karamihan sa atin, syempre napapanood sa atin, typical na yung mga eskwaladong bahay, medyo madaling i-layout. So pag ganito naman, na mga pilipit. So itong bahay na to kasi, ay pilipit talaga to mga bossing dahil yung lote nito ay tabas kalamay kung tawagin. So parang diamond shape. So hindi siya perfectly square o hindi siya eskwalado. So kaya yung naging bahay natin ay mapapansin niyo ay talagang hindi rin eskwalado. So kahit saan man parte ng bahay yan, tumingin kayo dito, nakasunod siya sa korte ng lote. Pero pare-parehas naman yung sukat niyan, every partition at every walls from hanggang CR pare-parehas ng sukat. Hindi lang tumama sa eskwala. So ngayon, ito mga boss, bali ang layout natin pala dito na gagawin is running band kung tawagin. So typical na kasi yung mga common na, yung mga layout ng tiles na stack band yung style. Kasi ang gagamitin natin dito is 60 by 120 na tiles porcelain. So dagdag na tips natin sa inyo mga bossing, pag nakaka-encounter kayo nung ganitong mga bahay na hindi eskwalado, mas maganda gumamit kayo na mas malalapad na tiles. Nang sa ganon, ay medyo mahihilot-hilot natin or ika nga sa ating mga Pilipino, medyo nakakapagdaya tayo ng mga siruho natin. Ayan, di ba? So bali ang yan, ginawa nating layout is 1/3. Dahil sa hati natin sa tatlo para makuha natin yung 1/3 part niya. So kung ito ay 60 by 120, ang haba nito ay 120. So meron tayong 40 centimeters kapag hinati natin yan sa tatlo. So yan yung magiging layout natin. So ngayon, yung susunod na tiles ay itatama natin doon sa 40 centimeters para meron tayo ng ganyang layout. Akala nyo hagdan-hagdan na layout. Yan yung running band kung tawagin. So ngayon naman, pag mga ganitong hindi eskwalado, medyo mahirap i-layout mga boss yung ganito, no? Lalo-lalo na pag yung layout natin is running band. So ang gagawin ninyo, pag mahaba yung tiles ninyo, kinakailangan mas maganda nakapaayon sa bahay. So mapapansin ninyo, yung ating tiles ay nakapaayon dito sa ating kabahayan, palabas ng pinto. So ngayon dito sa side na to, ayan, makikita ninyo, meron tayo ditong isang buo dapat na tiles na ilalagay natin dito. Pero bago yon, syempre kumuha muna tayo ng sentro dito sa ating hamba. Diyan naman talaga tayo kumuha palagi ng sentro. So nung nakuha na natin yung sentro, ang gagawin natin, itong tiles na to, itatama natin to either sa bikat niya or isesentro natin yung ating sentro ng haba dun sa sentro ng tiles. So ganun yung pagle-layout natin. And then ang gagawin naman ninyo, kapag magle-layout na tayo, mag-i-eskwala, susukatin nyo muna. Kapag itatama nyo na sa sentro yung bikat or yung ating tiles, susukatin nyo muna yung mga siruho. Kung pasok ba sa ating mga sukat ng tiles, hindi ba tayo mag-aalanganin? Kasi minsan, kapag sinentro natin itong ating tiles dito sa ating hamba, nagkakaroon ng maliit na siruho doon. Minsan, kapos na yung tiles dito, hindi umaabot sa gilid. So kaya kinakailangan, baguhin natin yung layout natin na kinakailangan ay umabot doon sa gilid ng pader na to or pwede tayong magtabas. So para hindi kapusin yung tiles natin. Ang gagawin lang naman natin, sa isang side na to, pag hindi eskwalado yung bahay, nakuha nyo na yung sentro. Sa isang side na to, ng wall, dyan tayo kukuha ng sukat hanggang dito. Kinakailangan magkaparehas ng sukat at yung ating tiles ay may allowance na. So kagaya dito, sa wall na to, yung ating size ng tiles namin ay 60. Yun yung lapad niya. So bali ito, nilagyan ko ng allowance to. Ginawa naming 59 centimeters. So meron kaming 1 cm na allowance. Di bali na magtabas kasi wala nang baseboard yung ating wall, no? So kaya ayaw namin magkaroon ng kawang na malaki dito. Kung kapusin tayo, pangit kapag grout. So gagawin natin, tatabasan na lang natin yung tiles dito. So bali, halos isang buo na ang papasok dito sa gilid na to. At pagkatapos niyan, kapag okay na yung ating mga sukat, i-check nyo na lang palagi yung mga siruho ninyo. Katulad nito, nag-a-actual kami ng latag ng tiles para makita namin yung siruho namin kung hindi ba kami kakapusin ng tiles. Kasi minsan, pag nag-layout tayo ng ganitong mga running band, kapag hindi natin in-actual muna yung ating mga tiles, baka mamaya katulad nito. Sa parte na to, kita nyo may malapad. Pag sinukat natin, kinakailangan itong magiging siruho na to ay
So, sobra dapat yung tiles natin. Hindi kakapusin itong tiles natin. So, kung ito ay 120, kinakailangan, ang sukat nito ay 120 pababa. So, hindi ito pwedeng 120 pataas kasi magkakaroon tayo ng kapiranggot or maliit na siruho dito, which is magiging pangit yun sa ating tiling works. So, kaya kinakailangan, malapad yung ating mga maging siruho. Okay na yun. So, kapag natapos na, nakapagsukat na tayo, elevation, level ng ating tiles. So, kinakailangan from pinto, hamba. Galing sa dito sa ibabaw na to, ayan yung basyada, ay susuka tayo ng 211 centimeters pababa at yun naman yung ile-level natin. So, kasi yung ating pintuan is 210 centimeters at kailangan nating magkaroon ng 1 centimeter na allowance para dun sa pintuan, hindi sa side sa ilalim. At syempre, pati dun sa ibabaw, meron tayong mga 2 mm na allowance. Ayan. So basta pagdating sa mga installation ng tiles, palaging ako yung nag-uuna or nag-uumpisang magkabit ng tiles para nang sa ganon may mga susundan na or guide na yung aking mga tile setter. At kung mapapansin niyo mga bossing, sa pag-install ng tiles namin ay kinokompak ko muna. So pagkalagay ko ng ating sand base, ng ating mortar, ng ating setting, so gumagamit ako ng isang pirasong tiles para i-compact yung ating sand base para maging siksik siya. So ang ginagamit pala namin ay wet pack. So hindi kami gumagamit ng dry pack method dahil nasa standard lang yung kapal ng ating mortar. So mas maganda kasi at the best yung mga ganitong sand base compare natin doon sa dry pack. And then ang pag-install namin ng tiles, so gumagamit kami ng laser para sa level namin. So para maging accurate yung ating level, hindi man natin ma-perfect, so malapit siya sa katotohanan na labelado siya. Okay, so gumamit kayo, mag-provide tayo ng mga ganitong tools para sa mas magandang quality ng trabaho. At kung mapapansin niyo, gumagamit din ako dito ng tile vibrator. So para mas makumpak natin yung ating mortar at mas madali yung installation ng tiles. Dahil pagdating sa mga malalapad na tiles, mahirap kung gagamit lang tayo ng rubber mallet. So sobrang dami ng pukpok, mas matagal na trabaho at isa pa, ang malalapad na tiles ay kinakailangan talaga ng tile vibrator para hindi siya kumapak. Dahil minsan kapag tayo gumagamit ng rubber mallet lang, prone sa kapak yung ating mga tiles na malalapad. So pakatandaan nyo yun mga bossing. So kaya kung mag-install kayo ng malalapad na tiles, mag-provide kayo ng tile vibrator. At so bali yan yung latag ng ating tiles mga boss na nakikita ninyo. Diba kinuha natin yung 1/3 part nung ating tiles. So yan yung tinatawag na running band. So pwede rin naman kalahati kung gusto ninyo or depende sa gusto nyo nga design ng pagka-running band, no? So basta dapat equal lang yung pagkakahati-hati nyo minsan or pare-parehas ng sukat. Kung hindi man kayo tumama sa 1/3, pwede. Kung gusto nyo 1/2 lang, pwede rin. Nakadepende sa inyo mga bossing. And then eto mga boss, huwag natin kakalimutan palagi yung paggamit ng tile leveling system. So marami naman tayo mga tile leveling system na pwedeng gamitin pag-install ng tiles. Kasi ito napakalaki ng naitutulong nito sa atin mga bossing. Lalong-lalo na pag yung mga tiles natin is bingkong. So kita nyo ito, sabi ko wala naman perfect sa paggagawa. Hindi natin mape-perfect yan. May lalabas at may lalabas yan na resulte pero minimal. Kapag gumamit ka ng tile leveling system na ganyan, napapababa mo yung percentage ng resulte. So kasi minsan, yung iba ayaw gumamit ng ganito kasi so marami daw problema, may ganyan-ganyan. So kung ayaw nyong gumamit, nasa inyo na mga boss yan. Pero itong idea na binibigay ko sa inyo ay napakalaking bagay nito. Lalong-lalo na kung gusto nyo maging pro tile setter, gumamit kayo ng mga proper tools at saka spacer. And then, ito meron din kami ginagamit na cross spacer. 2 mm para sa ating gap. So kinakailangan may gap ang ating mga tiles. May V-cut. So napaka-importante rin ng gap. Hindi lang yan basta pagitan lang. Napakarami ng purpose ng ating gap na yan. Like sa expansion ng tiles. Kapag ang ating tiles ay nag-expand sa sobrang init, meron pa tayong space na magagalawan. Okay? Siyempre, pati rin sa grouting. So maraming purpose yan. And then ngayon, yung setting na ginagamit pala natin is sand base. Pinaghalong semento at buhangin. So napapansin ninyo, ito ay hindi dry pack. Ito yung halo talaga na ginagamit namin.
medyo mas matigas siya sa pampalitada. Yung pinaka-texture niya is parang kasing tigas ng pang-asintada na halo. Ayan. Kasi ito, hindi naman kasi makapal yung aming mortar dito. So nilalagay lang namin sa eksaktong mortar lang para magamit namin yung ganitong halo. Hindi kami gumagamit ng dry pack method. Alam niyo na mga bossing kung bakit. So hindi natin sasabihin kasi baka marami na naman tayong magalit sa atin. Kasi pagdating sa mga ganyang mortar, sand base, hindi talaga applicable ang paggamit ng dry pack. Ang dry pack kasi is for repair at kapag makakapal yung mga setting. Pag nagkamali yung elevation ng ating mga flooring. So yan. Mga bossing, tips ko sa inyo, kapag ganitong malalapad na tiles, gumamit kayo ng tile vibrator. Siya, napapansin nyo, gumagamit kami ng mga tile vibrator. Kasi mahirap i-compact yung malalapad na tiles kung rubber mallet lang yung gagamitin natin. So mas maganda may tile vibrator tayo so para mas nagiging siksik at compacted yung ating mga sand base. And then syempre sa elevation naman, doon sa pagle-level, gumamit kayo ng laser kung meron kayong mga laser para mas mabilis yung gawa natin. Hindi na kayo gagamit ng level bar kasi hindi rin applicable ang level bar sa ganitong mahabang tiles. Maliban na lang kung ang level bar nyo ay kasing haba ng tiles o mas mahaba pa dyan, pwede yon. Pero kung ang gagamitin yung level bar ay mas maigsi dito sa tiles na to, hindi po pwede yun mga bossing kasi yung tiles na mahaba ang ganyan, gumagano yan, no? Bumibingkong yan kapag kinakabit nyo. So yan. At sa mga gusto nga palang magpagawa ng bahay, renovation, layout, repair, tiles installation, ceiling installation, at marami pang iba mga bossing, pwede nyo i-message yung ating FB page, July Ems, at pwede rin kayo mag-leave, mag-iwan ng comments sa ating YouTube channel, sa ating comment section para mabasa natin kung meron kayong pwedeng ipagawa or mag-i-inquire.